Agad akong pumayag. Dinala niya ang kanyang gitara at habang yakap ang aking tuhod, nakabalot ang kanyang jacket sa akin. Kinantahan niya ako. And like what I'd expected, he have a relaxing voice. Kaharap ang apoy sa gitna ng dilim sa dalampasigan. Kasamang maliwanag na buwan, inalalayan ako ng lalaking mahal ko na ang kantang siya mismong nagsulat. Days haven't passed after that beautiful and memorable evening. We spent until afternoon there, and it's relaxing because no one is there at di na makakapag-isip na baka may makakakita sa amin. And that day, I knew that the owner of the resort is their family. Someone texted kaya kinuha ko ang phone ko na nakapatong sa mesa. I'm still wearing a towel that covers my whole body because galing pa akong naligo. I saw a message from Mr. Makapagal kaya mabilis ko tong binuksan. I hope this is good news, Miss Palma. Your second movie is now available in all cinemas nationwide and also you're guesting again. Congratulations! Buti naman at good news. But oh my, I thought I can go home tomorrow. I badly missed them. Agad kong pinuntahan ang message ni Jordan and I saw nothing. Wala tong message kaya ako na nag-message. Maybe he's just busy. Love, I have a good news and a bad news. I texted him but hindi ito nag-reply kaya pumunta ako sa GC namin magkakaibigan habang nagbibihis. Guys, noon kay movie ko, chat ko. Typing naman silang lahat. Sige, basta free ticket. Si Lilian. Nood na lang ako. Sa bibili, walang pambayad. Si J1. Sige, pag nag-sex kayo, manonood ako. Si Maya. Visit mo Maya, hindi porn ang ginawa namin. Ay, hindi ba? Paano yan? Porn ang pinapanood ko. Si Maya. Ay, walang support? Sige, wag na kayo manood. Sino ba naman kasi ako, no? Lagot kayo, nagtampo na. Si Leia. Paano ba sumuyo? Si Lilian. Pasuyo ka kay Jordan, Hazel. JM. I laughed at tinignan kung may message ba si Jordan and it's empty kaya kay Henry na lang ako nag-chat. Kawawers naman ako. Henry! Text ko dito. Yes ate, is there something wrong? Are you okay? Agad nitong reply. Concerned sana. Siya rin. May bad and good news ako, babe. Pagkatapos nun, sininya lang ako at bigla siyang tumawag, video call. Kaya agad ko tong sinagot. Bad news muna ate. Bungad nitong sabi. Hindi ako makakauwi. Malungkot kung saan. I saw his eyes become sad at ayoko yung makita. Ang good news ate? Sabi nito at ngumiti kahit alam kong malungkot din siya. Tapos na ang second movie and I'm guessing again. Kahit malungkot ako, pinilit kong aking boses na pasiyahin. Congratulations, ate. We are proud of you. Henry said, get napangiti ako. Where are your brothers, Henry? I asked him at dinig ko ang pagtawag niya sa aking mga kapatid. Ate! Halos sabay sigaw ng tatlo, kaya't napatawa ko habang si Henry takip tenga. I miss you, babies. How are you all doing? I asked them using my joyful voice. We're fine, ate. Pero mas fine po if you are here. Baby Levi said, kaya't napangiti ako. I wanna cry and hug them. Don't worry ate, Kuya Henry and tita took care of us. Gusto ko na ako mag-alaga sa kanila at hindi sila iwan, but I don't have a choice. Mas malaki ang sweldo ko rito kaysa sa mga restaurant lang. My life before is hard at di ko maiwasang maalala ang mga yon. Ang buhay namin, sobrang hirap. Pinili lamang kaming iwan ng pamilya ko. They left us hanging. Ate! I heard Henry shout. I was in my grade 8 and Henry is still elementary. Yes? Sabi ko at pinipigilang maiyak. Ang mga kapatid ko ay ang dungis tingnan. Ate, gutom. Si Jack ang sumagot habang hawak ang tiyan nito. Di ako makaimik dito kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pagkain. I pity my brothers. I pity myself too, hindi namin deserve na mawala ng pagkain. My younger brother cried, kaya mabilis akong pumunta dito at tiningnan siya sa duyan. Levi is the youngest. Daan-daan ko tong kinarga at pinatahan, pero hindi to tumahimik. Levi baby, tahan na please, huwag ka nang umiyak. I begged my brother, pero dahil bata pa ito, hindi ko maintindihan. Mas lalo siyang umiiyak. Want mo gatas, baby? Pinipigilang maiyak kong sabi. I wanted to cry pero alam ko, walang magagawa ang iyak ko. Henry, umutang ka muna dun sa tindahan ng gatas para kay baby. Utos ko rito. I know Henry understands me. Sa sitwasyon namin kaya mabilis itong tumakbo papalabas. Ate,
When I looked at Julian, sobrang putla nito, kaya mabilis ko siyang nilapitan. Si Baby Levi. Baby, ayos ka lang? Agad kong sabi at tinawakan ko ang noo niya. He is burning. Oh my, nilalagnat ka. Di ko alam ang gagawin ko. Sumabay pa ang pag-iyak ni Levi. Ate, gutom. Mangiyak-iyak na sabi ni Jack kaya tiningnan ko rin ito. Awang-awa ako sa mga kapatid ko. Wait lang baby Jack, okay? Intayin muna natin si Henry. Sabi ko at patuloy na pinatahan si Levi. Ate, ayaw magpautang sa tindahan. Bungad ni Henry pagkarating. I cannot understand why. Alam naming marami kaming utang pero Diyos ko kahit ngayon lang. Henry, halika muna. Hawakan mo si Levi ha? Inaapoy ng lagnat si Julian. Agad naman lumapit si Henry kaya binigay ko si Levi sa kanya ng dahan-dahan. Mabilis ako pumuntang kusina at nilagyan ng pagkain sa Jack. Kahit papaano may nakain siya. Pinaulam ko rito tuyo at mantika. Inayaan ko na kumain si Jack at kumuha na lang ng lagyan ng tubig at saka pamunas. Julian, upo ka muna ha, akit lang ako sa taas. Mahina akong sabi. Sumunod to kaya't mabilis ko siyang kinarga. I looked at Henry at patuloy sa pagpapatahan kay Levi na hanggang ngayon ay hindi tumatahimik. Ingat kong binaba si Julian sa kama at saka siya pinunasan bago binihisan. Tulog ito na bumaba na ako and I texted my friends. Nangingi ng tulong kahit nakakahiya pero para sa mga kapatid ko gagawin ko. Guys, may gamot at gatas pa kayo dyan? Iyak nang iyak si Levi tapos si Julian inaapoy ng lagnat. Agad naman silang nagsin. Titingnan ko muna Hazel, hintay ka lang. Si JM ang una nag-reply kaya agad kong binitawan ng phone ko at kinuha si Levi. Habang pinapatan si Levi, pinakit ko muna si Henry upang matingnan si Julian. Ilang minuto lang nakita ko na si JM. Hangos na hangos papasok ng bahay. Ako na magtitimpla. Agad nitong sabi, tumango lamang ako. Akin na muna si Baby Levi. Painumin mo muna ng gamot si Baby Julian. Napalingon ako sa bagong dating. It's Leia at may dala itong gamot. Papakainin ko muna si Julian. Naglulugaw muna ako bago siya painumin ng gamot. Salamat. Akmang pupunta ako ng kusina nang sumigaw si Maya. Wag na, may dala akong lugaw. Buti talaga hindi pa to nadadala ni Mama sa tindahan. Sabi nito sabay kindat, kaya't napangiti ako at mabilis kinuha ang dala niya. Umakit ako sa itaas. Nakita ko si Henry nakatitig kay Julian and I know he's crying because he pity our life. Julian, baby, kain ka muna para makainom ka ng gamot, Malambing kong sabi. Agad niya namang iminulat ang kanyang mata. Inalalayan ko siyang umupo. Pinakain ko siya at pinainom ng gamot. I want him na dalhin sa ospital pero wala akong pera. Ubo ng ubo si Julian, kaya hagod din ako ng hagod sa likod nito at pinainom siya ng tubig. Dumating si Lilian at may dala tong pagkain, kaya pinababa ko muna si Henry para makakain. I am thankful cause I have friends like them, kasi kung wala sila hindi ko na alam kung saan ako pupulutin ngayon. Hazel, baba ka muna. Ako muna magbabantay kay Julian, and don't worry, future doctor ata to, sabi ni JM. Ayoko sanang iwan si Julian, pero ang gutom ko na talaga. Bumaba ako at nakita ko sa Jack at Henry na kumakain. Jack really loves eating, kaya medyo mataba ito at mabilis magutom. Kumain ako ng tahimik habang ginagamit ang phone ko. I texted my family. I badly need money. I badly need their presence. Ma, need kong money. Wala kaming makain dito. Si Julian may lagnat. I texted my mother at gaya ng inaasahan ko, wala itong reply. Pa, si Julian may lagnat? Simpleng sabi ko pero kagaya kay mama, wala rin itong reply. Ate, may pera ka? Super need lang talaga eh. Si Julian kasi may lagnat. I also texted her pero wala rin reply. I text also my older brother pero hindi sila nagre-reply sa akin. Maski pang ngumusta, hindi man lamang nila magawa. They already forget us. They already forget that they still have their siblings and children hanging. Ate, napabalik ako sa ulirat at pinunasan ng luhang tumulo dahil sa pagtawag ng kapatid ko sa kabilang linya. Sorry, may naalala lang. Mahina akong sabi. Nag-usap kami hanggang ang kapatid kong isa. Nakatulog kaya pinatay ko na. I also looked at my message. If meron bang kay Jordan doon, at di nga ako nagkakamali. His message appeared on my screen. Sir, medyo busy lang love. I go to your condo and have important things to talk about.
I wanna hear your good and bad news with you, love. Okay, love. Thank you. I smiled habang naghahanda ng pagkain para dito. I cooked his favorite adobo, and when I finished cooking it, hinihanda ko to sa mesa at naghintay na lamang sa darating niya. Ilang minuto sa paghihintay may kumatok sa kondo ko. I fixed myself before I opened the door, and I saw him smiling but his eyes, those eyes telling me that he is not fine. The moment he entered inside, I hugged him and he hugged me too. Are you okay? Tell me if something's bothering you, okay? Malambing kong sabi bago to hinalikan sa labi. Just a smack kiss. I'm okay now because you're already here. My rest and peace is now here now. I love you, love. Suyong bulong nito bago ulit ako hinalikan sa labi. Kain muna tayo ha. Baka mamaya niyan iba na makain natin. Natatuwang sabi ko sabay hila dito papuntang lamesa. Mas gusto ko yata yung ibang kain na sinasabi mo, love. Para nakaka-excite. Asar nitong sabi, kaya umiling na lang ako at akmang kukuhanin siya ng pagkain. Pero pinipigilan niya ako. I can manage, love, okay? You don't need to do that because I am the one who needs to do that for you. He winked, kaya pinisil ko ang ilong niya. By the way, ano palang sasabihin mo? I seriously said. Napatingin siya sa akin. Later, I will tell you. We will eat first. Sa pagkaseryoso niya para akong kinakabahan, di ako makakain ng maayos. Love, eat your food or iba ang kakainin mo. Ngumuso lang ako at kumain onte. Gusto mo subuan kita, love? Pero iba ang isusubo ko. Tinignan ko siya na masama habang siya na may nakangisi. Sige, but make sure hindi yan maliit ha. Ayoko kasi sa maliit. While saying that, I make my voice sexiest habang malanding kinakain ng ulam. I saw him napalunok. Stop torturing me, love. Nagbabanta niyang sabi kaya't napangisi ako. Did I? Inosenteng sabi ko habang kumakain. Nilabas-pasok ang adobong paa ng manok sa bibig ko. I warn you, love. Nahihirapan itong sabi. Ang sarap. Ungol ko pa habang tuloy na kumakain at napapapikit. Wanna taste some yummy than that? Yung tipong hahanap-hanapin mo. Napatas ako ng kilay and I know, sumasabay na to sa akin. Yeah. I wanna taste you. I mean, that's something yummy you said earlier. Napanganga siya habang ako naman ngumingisi lang. What if that yummy is me? He said using his playful voice. Then, I wanna eat you. Diretsong sabi ko. Really? Sabi nito sabay tayo at unti-unting lumalapit sa akin. What are you doing? Kinakabahan kong sabi. Visit ka, Hazel. Ikaw nang una kaya panindigan mo yan. He continued walking until he reached me at nilapit ng mukha niya sa akin. I stared at his face and I saw his handsome face. Dahan-dahang nilapit ang kanyang labi sa akin. His lip is freaking gorgeous. It's like the lip of a girl. Your lips are beautiful. Mas maganda pa kaysa sa akin. I cannot help but to said that. Kaya napatitig siya sa mga mata ko. You are totally wrong, baby. Your lips are the most beautiful lips I've ever seen. Kaya adik na adik ako sa mga labi mo. Malanding sabi nito at di pa rin lumalayo sa akin. Kaya amoy ko ang sobrang bango niyang hininga. Inilapit ko ang labi ko dito na kapag magsasalita kami, dadampi talaga. Malandi ko siyang tinitigan at pinagtagpo ang aming mga labi. We kissed until we almost cannot breathe. Later ulit, I wanna know if what's bothering you, love. Bulong ko dito bago tinulak siya ng kaunti. Okay, sabi nito at hinila ko papuntang sofa. He let me sit at his lap. What is it, I don't know if this is good or bad news. Problemadong sabi nito kaya napangisi ako. Whatever your news is, I'm always here, okay? Seryosong sabi ko. Ganito kasi yan, kukunin daw akong model. He said kaya't napatas ako ng kilay. What's wrong with that? Kaso sa Amerika tapos long contract, kaya possible ilang taon ako ron. He said using his low voice. That's good. That's your dream, right? Pursue that, Jordan. Sabi ko at masaya. Yes, I am happy. Even malalayo siya sa akin because that's his dream. At masaya ako kung tutuparin niya ang pangarap niya. Ayoko, Hazel. Ayoko. Sabi nito kaya napabuntong hininga ko. Why? Give me an acceptable reason, love. Kasi ayokong malayo sa inyo. Nandito sa Pilipinas ang pamilya ko. Ayokong malayo, love. Mahina niyang sabi. At gaya ng inaasahan mo, kami, ako magiging rason niya. That is not totally a valid reason, Jordan.
Mahina akong sabi at saka tumayo. What do you mean na hindi valid, love? Matigas niyang sabi. Hindi naman talaga valid yan, Jordan, kasi, magkikita pa naman tayo eh. Magkikita pa kayo ng pamilya mo. And also, do not give up on your dream just because of me. Di ko mapigilan na mapalakas ang boses. You think my reason is a just only? Mahina akong sabi nito. Pangarap mo yan eh. Ayoko maging hadlang, Jordan. Kaya please pumayag ka na, That's a big opportunity, Jordan. Sabi ko at nilapitan siya. I hold his hand and looked at him begging. I know but ayaw mo. Sige, let's break up then. Para naman tutuloy ka. Nagulat to sa sinabi ko at naging taranta ang kanyang mga mata. No, ayoko. Sige, fine. I will reach my dream, okay? Just please don't leave me, love. I'm just joking lang naman kaya nasabi ko yon. But I'm happy kasi effective. Okay, we won't break up but promise me to reach for your dream, okay? Malambing kong sabi dito. Tumango siyang takot na takot. Yeah, I promise you that. Mahina niyang sabi at saka hinila ako at yumakap. Don't say those damn words again, baby. It made me scared like hell. I don't want to lose you. Malambing nitong bulong kaya't napapikit ako sa ganda ng kanyang boses. Joke lang naman. Sabi ko at mahinang natawa. Your joke is not nakakatawa. I don't want you to joke like that again, baby. Yeah, I love you. Malambing kong sabi. I love you too. Until my body won't reincarnate again.